kumbaga wala sa tono sa trabaho mga bab, yung alam niya na naka-edge tapos papabayaan ng ganon, hindi man lang in-endorse. Time check 4:11. Medyo madilim na mga bab. Tsaka naglalaglagan na ang ating mga dahon. 4:11. Wednesday. Pasok na tayo sa work mga bab. Yo, what is up? Welcome back sa ating channel mga bab. Tito Bap channel. Yo mga bab, another day, another vlog. Siyempre, gusto kong pakita sa inyo itong dinadaanan natin, no? Ayan, bago sila mawala. Kasi saglit lang yan mga dahon na yan mga bab. Tignan nyo naman, parang painting lang mga bab. Grabe. Tignan yung kulay, oh. Iba-ibang kulay ng mga, iba't ibang kulay ng mga dahon mga babs. Yan, damang-dama na talaga yung Pasko, no? Grabe. So yo mga bab, napakasaya yung ating last vlog, umabot ng almost 500 views. Tuwang-tuwa na eh. Tuwang-tuwa na ako doon mga bab kasi maraming nanood sa ating last vlog. Kaya yun mga bab, maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanood, nag-comment sa ating previous vlog, ano. So yan, na-inspire tayo gumawa ng mga vlog pagka ganyan, ano. Yung panahon mga bab, 4:15 pero parang mga 6:30 na ng hapon, yung padilim na. Pero 4:15 pa lang ng hapon mga babs. Madilim na yung Kalawakan, nakakaantok. Parang ang sarap matulog. Pero buti na lang, buhay na buhay yung ating katawang lupa dahil nakatulog ako kanina pagtapos natin na Masada. Yun, namasada pala ako kanina. Pumitik pasada ako. Sa mga di nakakalam, nag-overlips tayo. Ay, overlips. Nag-lift tayo mga bab, yung namasada tayo. Pumitik pasada kanina. Naka-20 rin ako, tapos tumigil na ako. Yun, nakabalik tulog naman tayo, kaya okay ang kondisyon ng ating katawan ngayon. Pagdating ko sa work, siguro magkakape tayo para lalo tayong magising. Tapos hataw tayo ng trabaho hanggang 12 midnight. So yun, at masaya din tayo, no, dahil lumalawak yung ating nasasakop ng ating views sa ating vlog mga bab. Nakakaabot na ng Saudi, ng Korea, at kung saan pa, no, hanggang Pilipinas pala. Yan mga bab, maliwanag lang yung kuha ng ating camera, no, kasi naka-filter ako eh. Pero kung hindi mga bab, madilim na yung Kalawakan. Ay nakakatuwa lang, ano, kasi nadadagdagan yung mga interesado, mga nagtatanong tungkol sa ating pagkuha ng CNA. So yan, sa mga hindi nakakalam, sa mga bago lang sa channel na to mga bab, caregiver tayo ngayon, ang work natin ngayon. Pero kumuha tayo ng CNA program or course dito, yun nga, natapos na natin nung October 5. Tapos this coming Friday, magtitake na tayo ng written exam, or yun yung tinatawag na state exam or board exam. So yeah, wish me luck mga bab. So nakakatuwa lang kasi marami na yung mga nagtatanong regarding sa topic na yon. So yeah, asahan nyo na mga bab, didiscuss pa natin ng mas marami yan, lalo na pagka nandun na tayo sa field na yon, ano. So yeah, kasi iba dito, iba sa Pilipinas. Gaya nga na nasabi ko, nurse aid tayo sa Pilipinas, pero syempre yung experience natin sa Pilipinas iba rin naman dito. So kapag naipasa natin yung written exam sa state, at saka yung skill exam or skill test mga bab, ma-certified na tayo dito, magkaka-license tayo, yun, dadaming opportunities natin. I-update ko rin kayo mga bab kung saan tayo makakapasok, dahil kung siswertein tayo, ang target talaga natin na mapasukan is
sa hospital as CNA or PCT mga bab. So yeah, kung gusto niyo yung topic tungkol sa mga ganyan-ganyan mga bab, sa mga CNA, just comment down below. I'll try my best para magawaan ko ng sit down vlog. Yun, para na rin magkaroon kayo ng ideas mga bab, ano, with regards sa ating CNA field or CNA career na tinatahak mga bab. So yeah, meron na rin akong mga vlog mga bab, yung kung paano ko inumpisan lahat ng proseso, paano ko naghanap ng ng program, paano ko nag-research, at saka paano ko nag-umpisa. So kung makikita nyo mga bab, tingnan nyo na lang sa ating mga old videos. Yan, meron na tayong part 1 hanggang 6 na yata yun mga babs. So yun, kung interesado kayo, search nyo na lang, hanapin nyo, or i-ano ko na lang sa description natin o kaya sa ating message box yung link ng mga part 1 hanggang part 6. Ilalagay siguro natin dito para yung mga bagong viewers natin na nagtatanong, kagaya nung minsan may nagtanong sa ating comment box. Taga rito rin siya pero parang sinasabi niya na nagtatanong siya tungkol sa CNA, tapos nurse din yata yung asawa niya. So ayun mga babs, sa mga interesado, may mga videos tayo dyan. Pero kung interesado kayo na elaborate natin kung anong topic yung gusto ninyo, para specifically doon tayo magpo-focus, para yun, may share ko yung ginawa natin kung paano tayo kumuha ng program, and kung ano yung mga pwede natin pasukan sa pagiging CNA mga bab. Tignan nyo yung kalawakan mga bab, madilim na sa totoong buhay. Ayan makulimlim, madilim, diba? Time check is pa lang 4:22. Feel na yung vibes ng Pasko mga bab, lalo na pag nakikita mo itong mga ganitong klaseng puno mga bab. Ayan yung kulay ng mga puno nag-iiba na. Yan, Paskong Pasko na ang vibe. Mapapa Jose Marichan na naman tayo nito. And whenever I see boys and girls dancing solar in the street. Alam yung lyrics pero parang ganun din yung tono mga bab. So Mapapa Jose Marichan na naman tayo, So yung mga tao dito, inalis na nila yung mga decoration nila ng Halloween. Ngayon na naman, mga pang Christmas na naman ang dinidecorate nila. Kami hindi ko na vlinag, siguro mga September yata naglagay na kami ng Christmas tree. Pero hindi ko na na-vlog yun kasi wala yata ako nun sa bahay nung naglagay sila. Naka-duty ako. Yun, ganun dito mga babs. Ang sarap sa feeling mga babs pagka ganyan na magpapasko na, tapos malamig, tapos yung mga kulay ng punong kahoy, ay mga dahon ng mga punong kahoy nag-iiba-iba na. Sarap sa pakiramdam. Ako mas gusto ko to kaysa sa summer. Alam ko yung iba dyan mas gusto yung summer kasi nga nakakagawa sila ng mga hiking nila, mga picnic ganon, mga camping. Ayun, kasi ako hindi kasi tayo hindi tayo masyado doon sa mga ganon, yung mga nagka-camping. Kaya para sa akin, ako mas gusto ko yung ganito, malamig. Tsaka isa pa pala sa gusto ko sa ganitong panahon mga bab, nakakatipid kami ng kuryente. Nakakatipid ako ng kuryente, ng bills ko sa kuryente, kasi pag summer, lalo na pag nagti 3 digit, hindi ka mag-air condition sa bahay. Dahil nga yung mga bahay dito, ano man tawag doon, yung naka-sealed mga bab, talagang mainit pag summer. Tingnan nyo yun to, naglalaglagan na yung mga dahon, Tsaka dito, ayun mga babs, Yun, dito na tayo mga bab, pasok na tayo, tirahin na natin at hanggang 12 midnight tayo. Let's go! Nagutom ako ba? Usually hindi ako nagbe-break, ngayon lang ako nag-break. Kape.
Yun mga bap, ako na lang mag-isa. Time check is 8:10 mga bap. Ako na lang mag-isa nandito. Kung may nakikita kayo iba, ano yun, multo. Kasi marami ako nakikita rito na mga tumatagos sa, sa dingding. Pero mga kaibigan ko na sila. So yun, umalis na yung kasama ko 8 o'clock. Ako na lang mag-isa hanggang 12 midnight. Nasa bed na rin lahat. Halos yung isa kakabed ko pa lang. Ngayon pa lang nagbed. Kasi ito naglilinis na ako mga bab. So nag-check na rin ako ng ng mga chart. Tapos maya-mayang konti, mga 10 o'clock ira-rounds ko ulit sila para palitan. Pero every now and then tinitignan ko kasi baka may mahulog. Lalo na isa kong residence. So yun, ganun lang ang ginagawa natin as caregiver sa adult residential facility. Tama ba? Yun. O tama. Adult residential facility tayo nag-work. So yun lang mga bab. Mamayang konti. Oras na ba? 8:10. 4 na oras pa pala. So yun. Maglilinis muna ako mga bab. Walis-walis lang tsaka konting map. Yan, kasama sa trabaho yun. So ayos lang, maliit lang naman yung dito lang sa hallway tsaka sa sala. Tapos na ako sa hallway. Tapos dito na ako sa sala tsaka sa dining. So yun. Ganyan lang. Nagwawalis-walis ka lang dyan. Nagmamap ka lang na ganyan. So yun mga bab, nakaupo din tayo. Sabi ko kanina hindi pa ako magra-rounds, maya pa. Kaya kaso umikot ako, naisipan kong ikutin sila. Yung isa nasa edge na. So kung hindi ko siya chinek up mga babs, baka mahulog na yun. So yun, isa sa i-consider nyo pag ganito yung trabaho nyo, lalo na pag kayo nalang mag-isa mga babs. Ayun, huwag nyo i-assume na natutulog sila, okay lang sila. So yun ang trabaho natin mga bab, as a caregiver. Hindi lang basta nagpapakain, nagpapaligo, nagpapalit ng diaper, gano'n. Hindi lang yun ang trabaho natin mga bab. Pati yung safety nila, kailangan sinisigurado natin yung safety ng ating mga residents. Kaya nun, kung hindi ko pa siya chinek, dahil alam ko nakaka-bed pa lang naman nun, may mga, hindi natin may iwasan yung mga katrabaho natin na wala sa tono sa trabaho mga bab. Yung alam nila naka-edge, tapos papabayaan ng ganon, hindi man lang in-endorse. Sana kung di niya kayang itulak or ipwesto ng maayos, sinabi sa akin. Kasi medyo malaki yung residente na yun. Siguro tinamad na siya na ipwesto ng maayos. So nasa edge na. Buti chinek natin Tapos nung inayos ko, syempre nandun na rin lang ako. Chinek ko na rin mga ang masama, may BM. So kaya yun, mahirap din umasa sa mga yung mga ka-endorsan mo pag sa ganitong trabaho mga bab. So yun, na-share ko lang kasi may mga viewers na tayo na nagko-comment at nagtatanong regarding sa ganitong trabaho dito sa caregiver. Although alam naman natin yung caregiver, from the word itself, nagki-care ka, nag-give ka ng care, ganon. Pero syempre may mga responsibilities tayo. Hindi lang basta nagpapakain, nagpapaligo, nagpapalit ng diaper, nagpupunas ng puwet, gano'n. May mga mahalaga tayong ginagampanan as a caregiver, Kagaya di ba nakita nyo, nagwalis ako kanina, nagmap ako. Yung kasama yun mga bab, lalo na pagka yung napasukan mong work is residential facilities like this. So yung pinagtrabahuan ko kung saan ako training ng CNA, yung mga malalaking facility hindi mo gagawin yan mga bab. Di ka magmamap kasi may mga sarili silang mga janitor bang tawag doon, mga cleaners or maintenance, mga ganon mga bab. Pero pag ganito mga residential, i-consider mo na yon, gagawin mo yung mga yon, maglalaba, maghuhugas ng plato. Parang nasa bahay ka lang, nasa home setting. Kaya kung ayaw mo yung trabahong bahay, wag mo nang pasukin yung ganitong trabaho mga babs.
kasi kasama sa job description yun. So yun lang, share ko lang. Tapos siguro mamaya na ako mag-rounds ulit yan kasi napalitan ko na yung dalawa. So chinek ko lang, tapos nandun na rin lang ako, di pinalitan ko na. So mamaya na yung susunod na palit ko niyan. Tapos pero palagi ko pa rin sila sinisilip kasi nga yung mga accident, yung mga pwedeng mahulog sila, ganon. So yun ang number 1, safety number 1 mga bab sa trabaho natin as a caregiver. So yun, pinapanood ko itong si Andrea Jeds habang downtime na ako kasi ngayon pa lang ako downtime, plus 9 na. So nag-start tayo ng 4:30 non-stop din tayong gumagalaw. So medyo late ako nakaupo ngayon. So yan, update ko kayo mamaya pagpa-uwi na siguro mga bab. Panoorin muna natin itong si Andrea Jeds TV habang downtime natin. Ayan, downtime naman, so pwede tayong manood ng TV. Yan ang isa sa advantage ng caregiver sa residential facility mga bab. So yun, isa sa consider mo rin yun pag gusto mo mag caregiver. And yun, what is up mga bab? Ang update natin is 10 o'clock na mga bab. 2 hours na lang, pauwi na rin tayo. Ako pala, hindi pala kayo. So pauwi na rin ako ng 12 o'clock. So yeah, maraming salamat sa mga nanood mga pap. Very short, alam ko very short vlog lang to. Pero kung gusto nyo yung ganitong content regarding caregiver or CNA, eco-content natin yan. Kung may mga tanong kayo, may mga gusto kayong malaman, just comment down below. Titingnan natin, pipilitin kong masagot. Yun, hanggang dito na lang muna siguro ang ating video, ang vlog. Hindi ko na i-video yung paglabas natin mamaya dahil wala naman kayo makikita sa daan ngayon. Alas 12 na, madilim na. So yun, siguro hanggang dito lang muna. Bibitinin ko muna kayo para mas maganda yung medyo mamisa-misa na bibitin kayo, no? So yeah, thank you for watching. And yeah, sa mga hindi pa nag-subscribe, please do subscribe and give it a thumbs up. Tapos comment down below. Alright, see ya in the next vlog. Peace.